opinyon ng mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahultagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 1 ng buwan ng Setyembre. Ilang days before Christmas? Ito na nga laki sabi ko, ilang days? 115, tama ba? 115? Wait lang laki. Confirm natin yan. At narito ang headlines ng ating mga balita. Mga nasa likod ng Ghost Flood Control Projects, kakasuhan na ng Commission on Audit ngayong buwan. Lawak ng yaman ni Sara Diskaya naungkat sa Senado. Manager ng Wow Builders nakatikim ng matinding sermon sa pagdinig. Courtesy resignation ng opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ipinag-utosan ng bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon. You are correct, Lakay. 115 days before Pasko, mga residente nangangamba sa katatagan ng isang flood control project sa Tubod, Lanao del Norte. Bagong balasahan sa Philippine National Police. Inanunsyo naman ng NAPOLCOM. Travel advisory ng China laban sa Pilipinas, inalmahan ng bansa. Department of Interior and Local Government na late naman sa pag-anunsyo ng suspension ng classes kanina at pasok sa gobyerno. Maraming estudyante ang nandun na sa kanilang mga eskwelahan o papasok na nang magkaroon na announcement. Presyo ng gasolina tataas sa ikatlong sunod na linggo bukas. Diesel at kerosene may panibagong increase din. Chief of Police ng Marikina sinibak sa harap na investigasyon ng dalawa niyang tauhan na nangmolestya sa isang bagitong policewoman. Mahigit 600 milyong pisong halaga ng shabu na samsam, 3 arestado sa Zamboanga City. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, sa wakas, kakasuhan na ng Commission on Audit COA ngayong buwan ang mga nasa likod ng multibilyong pisong halaga ng Ghost Flood Control Projects. Ito ang sinabi ni COA Auditor Tracy Ann Sunico sa kanyang pagharap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Nang usisay ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang post-auditing ng Ghost Flood Control Projects. Sinabi ni Sunico na pina-finalize na ng fraud ang fraud audit laban sa mga responsable sa mga nasabing katiwalian. Bukod sa mga opisyal ng DPWH, kabilang sa maring kasuhan ay ang mga government contractors na sangkot sa kahinahinalang transaksyon. Di ba kakasuhan yung mga congressman na nagpondo sa mga ito? Nag-sponsor? Ganito ang paliwanag ni COA Auditor Sunico.
Sa audit highlights, Alam mo, yung yes, Your Honor. mga tao Opo. nakikinig sa atin Yes ngayon, po. hindi pasok sa utak nila yung special, regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan nyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede niyong papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Samantala, isinasapinal na ng palasyo ang executive order na magtatatag sa independent commission na tututok sa investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects at iba pang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itutuloy ng komisyon ang pagbusisi sa makakalap na impormasyon tungkol sa mga anomalya sa mga naturang proyekto. Magre-rekomenda rin ang komisyon sa ehekutibo ng nararapat na aksyon sa mga mapatutunayang sangkot sa pang-aabuso ng pondo ng taong bayan. Sa ngayon, hindi pa masabi ng Pangulo kung sino ang mamumuno sa Independent Commission dahil nakadepende ito sa magiging komposisyon ng lupon. Narito ang Pangulo. Depends on how it's structured. 5 members ba? 7 members? Sino mag-head? Sinong chair? All of those things. So we haven't put the structure together yet. But the names, I think, it will be. We need forensic investigators. We need, of course, lawyers, justices, prosecutors who will put together, who will look at the evidence and look at the information that we have, and they will put together that information and make the recommendation to either DOH or the Ombudsman, depending on who is found to be liable for some of these nefarious activities. Samantala, magpapatupad ang Department of Public Works and Highways ng habang buhay na blacklisting laban sa mga contractors na mapatunayang sangkot sa mga ghost projects. Ito ay inanunsyo naman ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon sa isang briefing sa Malacanang kanina. Ayon kay Dizon, kabilang ito sa mga direktibang ipatutupad niya bilang bagong pinuno ng kagawaran para matiyak ang integridad ng proyekto ng pamahalaan. Sinabi pa ni Dizon na bukod sa blacklisting ay kakasuhan din ng binubuong independent body ng pamahalaan ang mga mapatunayang luobag kaugnay sa mga manualyang proyekto sa flood control. Narito si bagong DPWH Secretary Dizon. Kinigir ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting ban immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. Dapat lakay may grid control project. Ikaw ang mamuno. Mariing itinanggi ni Sara Diskaya na mayroon siyang mga kakilala sa Department of Public Works and Highways o DPWH na koneksyon upang makakuha ng mga proyekto. Ito ang sagot ni Diskaya matapos gisahin sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa pagdinig ng mga umano'y flood ghost control projects. Giti Diskaya, tanging district engineers lang ang mga kilala niya at hindi naman siya binibigyan ng proyekto ng mga ito. Kabilang sa binanggit ni Diskaya ang district engineer ng Laguna at Bulacan na hindi rin nito pinangalanan. Narito ang pahayag ni Diskaya.
wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun nga pala eh. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... Sabi mo, sino? Ng DE ng Laguna, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on behalf of the companies. Okay, DE ng Laguna, sino pa? DE ng Bulacan. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Samantala, pinabulaanan ni Sara Diskaya ang aligasyon na kumita ng bilyones ang kanilang construction companies mula sa mga project ng DPWH. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina tungkol sa maanumalyang flood control projects, sinabi ni Diskaya na isplice o inedit daw ang panayam na kumakalat kung saan sinasabing yumaman sila ng dahil sa mga DPWH projects. Paliwanag niya matagal na silang nasa construction industry kaya't posibleng umabot na sa bilyones ang kanilang mga kinita. Sinabi pa niya na bago pa sila magkaroon ng kontrata sa DPWH ay nakakuha na sila ng mga proyekto mula sa lokal na pamahalaan LGUs. Nagsimula na silang sumali sa bidding sa DPWH noong taong 2012 at nakakuha ng pailan-ilang pang flood control projects noong 2016. Ganito ang paliwanag ng kontrobersyal na kontraktor Sara Diskaya. For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Samantala, sangkot sa smuggling ng 2 Bugatti Chiron sports cars ang isa sa mga auto dealer na pinagkunan ni Sara Diskaya ng kanyang mga luxury car. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Diskaya na kumuha siya ng sasakyan mula sa Frebel Enterprises at Auto Art. Pero ayon kay Senator Tito Soto, ang Frebel Enterprises ay kabilang sa anya ay hinahabol ng Bureau of Customs dahil sa smuggled na mga sasakyan. Narito si Soto. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng ang mga sasakyan nito. Undeclared Mercedes-Benz, Sports Baxter, kung ano-ano, 2022. Pero 2024, yung 2 Bugatti. Nilinaw naman ni Diskaya na wala siyang pag-aari na Bugatti, ngunit inamin niyang mayroon siyang 28 iba pang sasakyan. Nauna nang ibinunyag ni Senator Raffy Tulfo na ang Frebel Enterprises ay nag-import ng 2 undocumented Bugatti Chiron na tinatayang nagkakahalaga ng $3 milyong bawat isa. Hirap ibanggit lakay pagka wala ka talaga. Magkano? $3 milyong. Wow, times 57 yan. Samantala, nag-init naman ang ulo ng ilang senador matapos tumanggi ang may-ari ng Wawaw Builders Company na si Mark Alan Arevalo na sagutin kung sangkot ba ang kanyang mga kumpanya sa mga ghost flood control projects. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, diretsahang tinanong ni Senate Majority Leader Joel Villanueva
ang mga kontraktor kung may GOSA projects ba ang kanilang kumpanya. Nang si Arevalo na ang tanungin ay nanahimik ito at walang ibinigay ng malino na tugon. Dahilan para mainis si Villanueva na nagsabing simpleng oo o hindi lamang ang dapat sagot. Maya-maya ay sinabi ni Arevalo na ginagamit niya ang karapatan laban sa self-incrimination. Bagay na ikinainis naman ni Senate President Pro Tempore Senator Jingo Estrada na pinaulit-ulit pa ang kanyang naging tanong at sagot. Narito ang bahagi ng hearing sa Senado. Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't looking, even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right to self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Kalaunan ay dinahilan ni Arevalo na kasalukuyang para raw nilang bine-verify kung nagkaroon ng ghost projects ang kanyang kumpanyang Wawaw Builders. Matatandaan ang Wawaw Builders ay tinuturong nasa likod ng maanumalyang flood control project sa Bulacan First Engineering District Office na binulgar ni Senator Ping Lacson at personal pang pinuntahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. pero walang nakitang flood control project at ni isang hollow blocks ay walang naitayo. Pinatawan ng contempt ang mga kontratistang hindi dumalo ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw kaugnay ng issue ng flood control projects. Inihain ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang motion at sinuportahan ito ni Chairperson Senator Rodante Marcoleta. Kabilang dito sina Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction at si Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated na una ng pinasabi na para dumalo sa hearing. Kalaunan ay dumating din ang dalawang nabanggit na kontratista. Una rito, ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 15 kontratista na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. 7 sa kanila ang dumalo sa pagdinig ngayong araw habang ang natitirang 8 ay haharap sa Senado sa susunod pang pagdinig. Babalikan natin na lang pang detalya na ating mga balita. DPWH Secretary Manuel Bonoan kakasuhan pa rin kay Cha ay nag-resign na bilang DPWH Secretary. Samantala, bagong balasahan sa Philippine National Police, inanunsyo naman ng NAPOLCOM at Police Chief ng Marikina sinibak naman sa tungkulin dahil sa pagkakasangkot ng dalawa niyang tauhan sa pangmumulestya sa isang bagitong police woman. At mga kuya, ayan, total bagong sweldo naman kayo, ngayon pala may full tank na nyo. Dahil bukas ay magkakaroon naman ng oil price increase. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time.
DWH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, alas 4:33. Merry Christmas, Miss Thea. 115 lakay. Wow, bilis ng panahon. At balikan natin ang detalye ng ating mga mainit na balita. Pero ito muna ang init na init dahil siya ay mananalo daw ng 1,000 pesos. Ito ay si Loveto Sapitin ng Makati City. Ano kayang sasapitin nito, ha? Ayan. Maganda ba ang sasapitin niya? Oo, maganda ba? Ayan, kaakit-akit ba? Ayan, Loveto Sapitin, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Akala ko babae, Loveto pala, lalaki. Ba't Loveto ang pangalan mo, kuya? Loreto po. Loreto ba? Bira naman. Ito si Diyosa Cruzat talaga, oh. Akala ko akala kay love ko to, eh. O yan nga, love to Sapitin, Loreto pala. Ayan. Kuya Loreto, anong sasakyan mong dinikitan? Taxi po, sir. Taxi. Anong taxi yan, kuya? Philippines po, Philippines. Flood control? Buti hindi binahayin taxi mo, kuya. Okay, Kuya Loreto Sapitin. Ayan, madali lang ang tanong ko. Ayan, abay, kanina ay mainit ang hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee kanina. Ayan. At yung hearing na yan, may mga na-high blood na ilang senador nagalit dun sa mga inimbitahan. Ang tanong ko, Kuya Loreto Sapitin, anong himpilan ng radyong kauna-unahan ang nagsagawa ng coverage yan? Ay, siyempre po, sir, wala pong iba kundi po DCRH. Ang galing-galing mo talaga, kuya. Panalo ka, Kuyang Loreto Sapitin ng Makati City ng 1,000 pesos. Congratulations. Samantala, pero bago ang ating mga balita, ayan, para po sa mga kababayan, ha? Para po sa mga nakilala kay retired General Edwin Ernie, ayan. Para po sa kanyang mga kapitbahay, mga kamag-anakan, ayan, ipinapaalam po sa inyo na birthday po niya ngayon. Ayan, Mr. Edwin Ernie, happy birthday, Mr. ha? Aba, magkakasunod po sila ng birthday ni Mr. General Rica Marquez at si Mr. Dominador Ninoy Aquino. Ayan, happy birthday mula sa mga Mr. sa PMA Sandigan 82. At para din po sa mga nakilala sa magaling na piloto, ha? Ayan, si Kuyang Captain Owen De Vera, ipinapaalam po sa inyo na birthday din po niya ngayon. Ayan. At ang aming dating past master ng Chodoro Macalma Masonic Glass number 136, Kuyang Ronald Heron. Happy birthday, Kuyang Ronald Andeng. Happy birthday din kay Kuyang Vinos Martinez, Kuyang Leng Ukwaman, Colonel Libreto Buisan, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ay Apo Asek, naragsak nga pa nagkasangay, Ilocana daytoy, ha? At si Paring Manny Garcia, ayan, Paring Manny Garcia, happy birthday Pare Koy. Binabati na kanyang pamangkin na si Cheryl Cosim ng TV5. At ang future Grandmaster ng Grand Lodge of the Philippines, happy birthday Kuyang Tutoy Salazar. Aba, birthday pala Kuyang Tutoy Salazar, ha? Binabating ni Grandmaster Raul Canon. Kuyang Albert Kulanta, Parang Boy Katipay, ang fish magnet ng Nabota sa Fishport. Pagbati mula kay binabati ni Judge Rox Katipay David.
At happy birthday din kay Aling Victoria. Ayan. Aling Victoria Vicky Cruzat. Ayan. Ng Lucena City, binabati binabati ni Josa Cruzat. Ayan. Anong regalo mo kay Mother Vicky Cruzat? 50 inch daw na TV. Talaga naman. Napaka-generous naman ito ni Josa. At happy 35th wedding anniversary naman kay Gina and Edwin Hesoro ng Sorsogon City. Ayan. Mula kay Wina Binauhan Hesoro. Ayan. At balikan natin ang ating mga balita. Kasama pa rin sa kakasuhan ng class suit ng Lawyers for Commuter Safety and Protection si dating DPWH Secretary Manny Bunoan, kahit siya ay nag-resign na sa kanyang tungkulin. Ano naman si Apo Manny Bunoan? Ayon kay Attorney Ariel Inton, hindi pa rin ligtas si Secretary Bunoan sa pananagutan dahil nag-resign siya sa posisyon. Pero ipaubaya na nila ang pag-aain ng kasong kriminal dahil sa korupsyon sa mga nag-iimbestiga sa mga tiwaling opisyal ng DPWH. Kasabay nito ay mapila ang commuters group sa iba pang DPWH officials na mag-resign na rin sa kanilang posisyon para biyandaan ang bagong pamunuan sa ilalim ni Secretary Vince Dizon na nagpatupad na humingi na ng courtesy resignation ang lahat ng mga opisyal ng DPWH kasama mga USEC, ASEC, mga district engineer at regional directors. Sa pamagitan nito ay mas mapadali daw ang investigasyon sa mga nangyayaring korupsyon sa DPWH. Linisin ng Department of Public Works and Highways. Ito ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Vince Dizon. Kaugnay nito, inatasan ng bagong talagang kalihim ang lahat na opisyal ng ahensya mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa district level na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Ayon kay Dizon, pagkatapos ng pagsusumite ng courtesy resignation ay magsasagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng tauhan upang matukoy kung sino ang dapat manatili at italaga sa mga sensitibo at mahalagang posisyon. Narito si Dizon. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, kaya nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Samantala, magpapatupad din ang kalihim ng lifetime ban na blacklisting at kakasuhan ng mga kontraktor na mapatutunayang sangkot sa mga ghost o substandard na proyekto ng gobyerno. Kala ko hanapin sila at isama sa mga ihisimento sa mga flood control project. Di lang hinahanap yung matitinui. Di ba mga ganun mga bali-balit, anong bata tayo na pampatibay doon ng mga project yung mga ganun? Yung inaalayan lakay. No? Samantala sa ating mga report sa latest mula sa Malacanang, mga kongresistang nagpapalit lang ng pangalan kapag nabablacklist, mahigpit na babantayan ng DPWH. Dapat kasama rito yung anong grupo nga ba yun, Josa Cruzat, yung Miss Wina, yung grupo ng mga contractor sa asosasyon, ha? PICAB? Ayan, PICAB. Ayan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Stea, tiniyak ng bagong liderato ng Department of Public Works and Highways na hindi na malusutan ng gobyerno ng mga kontraktor na nagpapalit lang ng pangalan kapag nabana. Sinabi ito ni DPWH Secretary Vince Dizon
sa harap ng planong blacklisting for life sa mga mapatutunayang sangkot sa substandard at ghost projects. Ayon kay Dizon, makatutulong ang paglilinis sa Philippine Contractors Accreditation Board of PICAB para masiguro ang kaayusan sa hanay ng mga contractor. Kasama rin sa sisilipin ang records at mga may-ari ng kumpanya. Dagdag ng kalihim, magpapatupad sila ng pangmatagalang structural safety nets para hindi na maulit ang anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Narito si Secretary Dizon. We have to be vigilant and we have to ensure that we are able to place long-term structural safety nets para hindi na pwedeng gawin to ulit. Dekada na to, hindi taon ang binibilang dito, dekada to. Na ganyan. So, ano to, kailangan talaga sweeping. Sabi nga ni Pangulo, sweeping. Lahat. Yun ang sabi niya. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kala ko sabihin niya sa Vince Dizon ipakulong para hindi na makaulit. Tama. Maraming salamat, Miss Lef Narciso. Samantala, dating Bulacan 1st Engineering District Engineer Henry Alcantara umamin na sila ay taong kasino. Idetali mo ang balitang yan. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mayor, inamin ni Engineer Henry Alcantara ang dating chief ng First Bulacan District Engineering District na sila ay malimit sa mga kasino. Ito ay sa pagtatanong ni Senador J.B. Ejercito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Alcantara, kasama niyang nagpupunta sa mga kasino itong dati niyang deputy na naging district engineer din na si Bryce Hernandez. Sa hearing, inamin nito na bagamat sila ay nagpupunta, hindi man sila magkakasama sa iisang table at at least three times a month sila nagpupunta. Taliwas ito doon sa impormasyon ni Senator J.B. Ejercito na ang kanyang binabanggit ay basta weekdays ay nasa kasino ang grupo niya na Engineer Alcantara, si Hernandez at ang tauhan nilang isang J.P. Mendoza. Bagamat matipid, magpatalo si Alcantara ng hanggang 50,000 pesos o maabot naman daw sa 5 milyon ang patalo ni Hernandez. Wow. Na siya umanong direktang nasa likod ng mga Ghost Flood Control Project sa Bulacan First Engineering District na kung pumapasok sa opisina ay gamit ang kanyang Ferrari. Narito ang bahagi ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. So sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po ay kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. Ang bahagi ng hearing kanina ng Senate Blue Ribbon Committee. So sa susunod sa September 8 ay siyang susunod na pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Ito si Raymond Advance para sa Mayor. Akala ko ba ipapasubpi na din yung mga luxury cars nila? Ayan, ipapakita sa Senado, ipaparada. Buti pa sila meron. Subpi na duces tecum. Siguro mukhang dahil lahat naman ay walang itinanggi itong in fairness kay Sara Diskaya ay wala siyang itinanggi
Inamin niya, pati binanggit niya yung kanyang supplier. Doon nga sabi nga nila Senator Tito Soto at Senador Rapi Tulfo ay sangkot daw sa smuggling ng mga mamahaling mga sasakyan. Yung isa doon sa dalawang binanggit niya na car dealer na kanyang pinagkuhanan ng mga mamahaling mga sasakyan, Mayor. Ayan. At ang BIR, nandyan din kanina, ha? Ayan, kakasuhan din ba sila? Under yung pagkakabanggit nga, Mayor, may mag-iimbestiga din na kanilang ginagawa. Ang pati nga yung kanilang taxes daw na binabayaran, tinatanong kanina ni Senator Bato de la Rosa, pero sabi ni Commissioner Jun Luwagi ay hindi nila pwedeng i-discuss publicly yung mga ganong klase ng mga detalye unless sa isang executive session o kaya ay personally pumapayag yung mga may-ari ng mga kumpanya. So, kailan ulit ang hearing, Raymond? Tuloy ba bukas? Hindi, next Monday, Mayor. Next Monday. Sa Lunes. O nga pala, bukas yata sa Kongreso naman sila isa sa harap. Ayun, doon naman sila sa Kamara Mayor bukas at makikita natin dahil by next week ay ipatatawag, babalik pa sila yung ibang mga kumpanya dahil hindi pa lahat natatanong at yung ibang mga kontrobersyal na mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at saka yung mga taga-pickup, Mayor, ay yung mga Philippine Contractors Accreditation Board. Mukhang sila din ay nabuking din sila dahil sila yung nag-aaproba ng accreditation ng mga contractor, sila mismo contractor din sa gobyerno. Itong tatlong mga opisyal. Taga-pickup, contractor din? Pickup? Kontratista din lakay. Akala ko license for sale lang pati pala may mga contractor din dyan. May kanya-kanyang kumpanya sila, Mayor. Ang lalaki pala. Yung si Engineer Dakay, si Engineer Paggaw at saka yung Engineer Escalante. Puro naglalakihang kontrata ang kanyang kontrata sa gobyerno. Bilyones, Mayor. Flood control din? O iba? Yung EGB Construction flood control. Meron nga siyang kontrata doon sa Abulug, Cagayan na nagawa at the same price. Okay. Same price, same project. Ayan. Okay. Okay, Rod. Mukhang si Brad yata nakapagtanong nagbigay naman ng statement. Ganun ba? Okay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas. 31 contractors iniimbestigahan ng COMELEC sa posibleng paglabag naman sa batas sa campaign contribution. Ba't di ko nakilala ang mga ito? Dapat kumandidato rin ako. Wala ka daw kasi kalaban sa Star City, lakay. Ayan, di ba, inamin ni Senator Escudero, Senate President, 30 million yata yung dinonate na isang contractor sa kanya. Wow, so generous. O nga pala, di yata dumating si SP sa hearing kanina. Aris number 12, Milky Regunan, please kami. Milky. Lakayateya, umaabot sa 31 contractors ang niimbestigahan ngayon ng Commission on Elections sa posibleng paglabag sa pagbibigay ng donasyon para sa mga kandidato. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa pagdalo sa hearing ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2026 budget ng komisyon. Ayon kay Garcia, ang investigasyon ay saklaw sa mga kumandidato noong 2022 at hindi nitong nakalipas ng midterm elections. Paliwanag ni Garcia, hindi pa kasi pwedeng maimbestigahan ang 2025 elections dahil may prescriptive period ang election offense ng 5 taon. Nangako si Garcia na bibigyan nila ng report ang komite pero kailangan i-verify muna sa Department of Public Works and Highways kung ang 31 contractors ay mayroong existing contract sa gobyerno sa panahon ng paghahain ng Certificate of Candidacy na mga kandidato. Narito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa hearing House Committee on Appropriations. We have to verify with DPWH kung itong 31 na ito ay may existing contract at the time of the filing of the candidacy ng mga naturang kandidato. Kasi po, may posibilidad na sila ay contractors pero hindi po naman sila, wala naman po silang kontrata sa pamahalaan. So,
ligtas po sila doon. Pero titinan po natin kung sila ba ay may kontrata during the filing of the candidacy of the said candidates or after the candidacy or after the election para po makita natin, malaman natin kung nagamit yung posisyon at yung pagkapanalo para mabigyan ng kontrata yung Natura. We're going to submit the list of 31 possible contractors that might have violated the provision of Section 95. Base Section 95, letter C ng Omnibus Election Code. Bawal ang mga kontraktor ng pamahalaan na magbigay ng mga donasyon sa mga kandidato. Mayroon ding mabigat na parusa ang mga tumanggap ng donasyon. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH. Yes, Akay. Paano kung kandidato sa pagka-presidente ang bibigyan? Nako, Lakay. Imbisihan mo na ng COMELEC. Oo, kasi noong weekend, parang 15 pa lamang ngayon umaabot na sa 31 ng kontratista ang iniimbestigahan ngayon ng COMELEC at ito yung posibleng nagbigay daw ng donasyon sa mga kumandidato. Ang pinag-usapan dito, Lakay, 2022 at hindi nitong 2025. Ayan, okay. Abangan. Hanggang ano lang ba? Malayo-layong libro yung buklatan pala, Lakay. Pero tuloy ang hearing bukas sa Kongreso, Manang Milky, sa issue pa rin ng flood control. House Infra Committee, Lakay, at kaya ang mag-iimbestiga at tulad na nabalita ko kanina ay imbitado pa rin si resigned DPWH Secretary Manuel Bonoan at si bagong DPWH Secretary Vince Dizon at baka maimbitahan din yung mga napakayaman na mga kontratista. Okay, abangan natin bukas. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Teya. Samantala, Lakay, PNP itinangging may quota system sa mga naaaresto. Wala pala eh. I-detalye mo balitang yan, RH52, Enyel Parrosa, Enyel. Nilinaw ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na walang umiiral na quota system sa kanilang pag-aresto. Kasunod ito ng parawagan ng Detainee Rights Advocacy Group na Kapatid para bawiin ang naging pronouncement ni dating PNP Chief, Police General Nicolas Torre III hinggil sa paggamit ng dami ng mga naaresto bilang metric sa promosyon ng mga pulis. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Nartates na nakabatay lamang sa datos at record ng kanilang direktiba. Maalala nitong Hunyo ng pamunuan ni Torre ang PNP, kanyang sinabing gagamitin bilang sukatan ng performance ng mga pulis ang bilang ng kanilang mga huli. Nagbabala naman noon ng Commission on Human Rights na maaring magdulot ito ng pang-abuso at pagdamag sa karapatang pantao. Ngunit nauna ng nilinaw ng ex-PNP chief na walang quota system sa pag-aresto kundi quality system alinsunod sa batas na may paggalang sa karapatang pantao. Pakinggan natin si General Nartates. Kaya meron tayong target. The target is what? 5%, 6%, 30% reduction of crime such that pagdating ng next year, we will aim for the reduction of certain percentage. Hanggang pababa. Until such time, we master our deployment to deny the occurrence of crime, another type of operation. So there's no such thing as quota. Ang tinig ng Acting Chief PNP. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa, at sa Showbiz, Miss Teya. Derek Ramsey pinalagan ang fake news. Iginiit na loyal ang kanyang asawang si Ellen Adorna. I-detalye mo ang Showbiz News na yan. Diyosa ng Showbiz, Josa Cruzat. Josa? Miss Teya at Lakay, pumalag si Derek Ramsey sa kumakalat na pekeng balita online na may kinalaman sa kanyang pamilya. Sa IG stories, ibinahagi ng aktor ang screenshot ng isang Facebook post na nagsasabing may DNA test umano sa anak nila ni Ellen Adorna. Mariing itinanggi ito ni Derek at sinabing tigilan na ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Binigyan pa ng aktor na anak niya si Lily at tapat na asawa si Ellen. Dagdag pa niya, hindi daw niya alam kung paano nakakatulong ng maayos ang gumagawa ng ganitong kasinungalingan. Samantala, naging naman din ang usap-usapan ang post ni Ellen na patungkol naman sa postpartum experience. Ito'y kasunod ng mga spekulasyon na hiwalay na umano ang mag-asawa.
Matapos umanong magpunta si Derek o mag-isa sa Bali, Indonesia para naman sa isang self-improvement program. Pero agad nilinaw ni Derek na wala ang katotohanan ng balita at nananatiling matatag ang pagsasama nila ni Ellen. Matatanda ang ikinasal ang dalawa noong 2021 at isinilang ang kanilang anak noong nakaraang taon. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzado nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzata. At yan ang kabuhan nating palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Mano po, Ninong. Ako po si Thea Petro Carpus. Mabalansa ng balita. Susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye.